Okay, good evening. Continuation tayo. Good evening, ma'am. Tayo lang dalawa ngayon. Pero continuation tayo sa ating nakaraan, no? Chapter 8 tayo ngayon. So, ang dami pang gagawin dito sa Korean numbers. So, sa Korean numbers, ginagamit natin ito kung paano magsabi ng numbers kagaya sa phone numbers, sa pera. Kasi sa atin, English lang gamit natin. Pwede naman, like meron akong 20 pesos, 50 pesos. So sa Korean numbers, may dalawa pong uri ng Korean numbers, which is native Korean at tinatawag ding Sino-Korean. So ito yung sinabi ko sa inyo last time na kahit po 1 to 10 lang yung i-memorize nyo, for native Korean at saka Sino-Korean, pwede na nating alamin kung paano natin sabihin ang mga malalaking digits, no? Kagaya sa native Korean, yung 1 to 10 ng native Korean na nandito, 1, hana, 2, tul, 3, set, 4, net, 5, dasot, 6, yosot, 7, ilgup, 8, yodul, 9, ahop, 10, yol. So, ito po yung native Korean, 1 to 10. At saka, sa Sino-Korean naman tayo, ang 1 sa Sino is il, 2, i, ang 3 nila, sam, 4, sa, 5, o, 6, yuk, 7, chill, 8, pal, 9, ku, 10, ship. So, magkaiba po sila sa native, ang native at saka Sino-Korean. So, again, sa native, hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Sa Sino, i, samsa, o, yuk, chil, pal, ku, ship. So, yun. Kahit ito lang yung i-memorize nyo, magkakaroon na tayo ng technique kung paano naman yung sasabihin yung 11, 12, 13 hanggang mag 1 million or 100 million. Kasi alam naman natin sa currency ng Korea, won. At hindi kagaya sa atin na may 1 peso. 1 peso is isa talaga, di ba? So, sa kanila, ginagamit nila may mga 10,000 won, may 1 million won. Ganon. I-convert lang natin sa ating currency, iba na. Di ba po? So, sa kanila, ginagamit kasi nila talaga yung mga 1,000 won, 10,000 won. So, paano ba natin yan sasabihin? At ano ba yung gagamitin natin? Native ba or Sino-Korean number? So, dito muna tayo sa Sino-Korean numbers or Sino numbers. So, ang Sino numbers po ay ginagamit po for date, petsa, time, oras, address, money, phone number, at saka temperature. So, ginagamit natin ang Sino numbers for date, time, address, money, phone numbers, and temperature. So, alam naman natin to. So, pag zero, tinatawag po siyang kung or yung. Okay, yung. Kung or yung. Kong. Hindi po siya kung. Kong. Kong or hyong. Zero. So, sa ino numbers, i, samsa, o, yuk, chil, pal, ku, ship. So, kahit ito lang po i-memorize natin, aalamin din natin yung technique. Okay na tayo kung yung 0 to 10 lang i-memorize natin. Kasi alam naman natin yung technique. Masasanay tayo sa technique. So, paano natin sabihin yung 11 to 19? So, yung 11, 12, 13, 14, 15 hanggang 19. So, paano natin sasabihin? So, ito lang po yung technique. Kapag 11 po, babasahin natin ang Sino number na 10 tsaka 1. So, ano nga ulit yung Sino number ng 10 is ship. Ito po. Tapos, yung 1 is il. So, ang 11 po ay shibil. Ba na po siya kasi akyat rule. Kasi 'di ba po, followed po siya ng empty consonant. So iaakyat natin si Biop dito sa middle. So pag middle position na po si Biop, B na po yung bigkas niya, hindi na po P. So magiging shibil. She,
shibil. So, 11 is shibil. 10 at saka 1. Okay, yan po yung technique. So, example po, si 12 at saka si 2. Si 12, sorry, si 12. So, mauna pa rin si 10, tapos si 2. So, magiging Shibi. shibi. Yon. So, shibi po siya. Kapag naman po 17, same thing pa rin. Mauna si 10, tapos si 7. So, 10 is ship, tapos 7 is chill. So, ship, chill. Hindi na po siya ship, chill ha. Ship, chill. Kasi hindi naman po followed by empty consonant. So, ship, chill. Another po. Paano naman si 19? O, si 19 magiging ship Shipko. ko. Yes, tama po. Ship ko. Ayan. So, pag 11 to 19, mauuna si 10 na bigkasin bago si 1. Okay, next po, si 20 at to 90. So, paano natin sasabihin si 20 to 90? Ang ibig sabihin po ng 20 to 90 dito, ito po yung 20, 30, 40, 50, 60 hanggang 90. So, pag ganun po, halimbawa, pag si 20, mauuna na naman po si 2, tapos si 10. Nasaan naman? Si 10, no? Sa last part. So, ano yung 2? 2 is E. Tapos, 10 is ship. Kaya magiging E-ship. So, si 20 is E-ship. Sino numbers po yan, ha? 20 is E-ship. Paano naman po? Example natin si 30. So, mauuna pa rin si 3, tapos si 10. 3, tapos si 10. Kaya magiging si 3 mauna. Ano si 3? Sum. Tapos si 10, ship. So, 30 is some ship. Okay. Next po, si 50. So, si 5 tsaka si 10. So, magiging, ang 5 is O, si 10 is ship. So, magiging O ship. O ship. Okay. Kapag 80, 8 at saka 10. So, ano yung 8? Sino numbers ng 8? Pal. Tapos, 10 is ship. Magiging Ship. pal ship. Yes, tama po. So, kapag po 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mauuna yung 2 or 3, ganun po. Tapos si 10. Pero kapag si 11 to 19, mauna yung 10. Bago yung 1, 2, or 3 ba? Yan po yung technique nila. Paano naman po kapag 21 to 99? So, ibig sabihin po dito yung mga 21, 22, 35, 37, magano'n, mga 83, 74, ganon. Paano po yan? Ito po yung technique nila. So, si 21 magiging, kung 21, si 20 at saka si 1. Okay? Si 20 at saka si 1. Ishipil. Yan. Tapo. Magiging ishibil. E-shibil. So, ano yung 20? Ang 20 is e-ship. Tapos, 1. Il. So, magiging e-shibil. Yan. So, another example po tayo. Okay, 24. So, mauna si 20, tapos si 4. So, ano yung 20 nga ulit? Si e-ship. Tapos si 4 is si sa. Kaya magiging e-ship sa. So, 24 is e-ship sa. Pag po 37. Ay, 37. Mauna si 30, tapos si 7. So, nangalit yung 30, 3 at saka 10. So, some, ship, tapos 7, chill. So, magiging some, ship, chill. Some, ship, chill. Okay, another example. 69. So, mauna si 60, tapos si 9. So, 60 is, mauna si 6 at saka bago si 10. 6 is yuk. Tapos 10 is ship. So, magiging
Yuk, sheep. Tapos 9 is who? Ship. So, magiging yuk, sheep ko. Okay. Yuk, sheep ko. Okay, yan po yung technique ng 11 to 19, 20 to 90, at saka 21 to 99. Okay, proceed tayo sa mga malalaking numbers. Dito tayo kay 100. Okay. Ang 100 po, ang Korean sign numbers po ng 100 is baek. Baek. Wala na pong ilbek. Okay? Wala na pong ilbek. Bakit? Kasi 100 is baek na po. Okay? 100 is baek na siya. So, wala na pong ilbek. Okay, example po tayo. Halimbawa, may 200. So, mauuna si 2, tapos si 100 na baek. So, ano po yung 2? E. E. Tapos, 100 na baek. So, magiging Back. E-baek. So, ang 200 in sign of numbers, E-baek. Halimbawa, pag 909. Okay? Pag 909, mauuna si 9, tapos si 100, tapos si 9. So, ano ngayon 9? 2. Back. Two. Tapos 100, baek. Tapos 9, ku. Okay, tama po. Kubek ku. Yan po siya. Kubek ku. Paano naman po si 555? 555, mauna si 5, tapos 100, tapos 50, tapos 5. So, 5 is O, tapos 100 is back, O back, tapos yung 50 is 5 at saka 10. So, O ship, tapos 5 is O. Eh, magiging O back, O shibo. O back, O shibo. 555. Yan. So, paano naman po pag 1,000? Di ba po? So, 1,000 ay chon sa kanila. Chon. So, wala pa rin pong ilchon ha, kasi yung 1,000 is chon na. Chon na talaga yung ano niya, yung Korean sign of numbers niya. So, halimbawa, kapag 2,000, mauna si 2, tapos si 1,000. Kaya magiging ichon. Okay? Ichon. Eh, paano naman po pag 1,101? Eh, 1,101. So, si 1,000 is si Chon, tapos 100 is si Beck. Ay, 1,111 pala. Hindi po 1,101. 111. So, magiging Chon, kasi yung 1,000 is Chon. Tapos, 100 is Beck. Tapos, 11 is, mauna si 10, tapos si 1. Shibil. So, Chongbek Shibil. Chongbek Shibil. 1,111. Okay, paano naman po si 9,180? So, again, si 9, tapos si 1,000, tapos si 100, at saka si 80. So, 9 is Gu, tapos lagyan natin ng 1,000 which is Chun. So, Gu Chon. Tapos 100 is Bek. Tapos 80 is 8 at saka 10. So, anong sign of numbers ng 8 at 10? Palship. So, magiging Guchon Bek Palship. So, Guchon Bek Palship is 9,180. Okay, pataas po tayo ng numbers dito. Pataas ng pataas. Kasi po, sa sign of numbers talaga, um, kadalasan ginagamit talaga yung sign of numbers for money. Kaya po, address. May mga address tayo na mga 104 streets. Ganun. 540 street. So, kailangan talaga mga malakihang numbers. Especially sa money. Malaki talaga. So, dito tayo sa 10,000. So, ang 10,000 po is man. Kapag po dito start tayo sa man, guys, kapag dito po may 10,000 tayo, kapag malakihang digits na po,
Ang gagawin natin bago tayo mag-translate into Sino-Korean numbers is mag-move po tayo starting from right. Starting from right until po sa left, mag-count po tayo ng 4 digits. So, sa number po ha, so like example dito, so 1, 2, 3, 4. Pag 4 na po, lagyan natin ng comma. Okay? Yan po yung technique na babasahin natin. So, magiging dito po yung comma niya. Okay? Kasi ganyan talaga yung numbers. Okay? Yung digits. Pag malakihan na po, bago kayo mag-translate, starting from the right to left, count muna tayo ng 4. So, limba, may 4 na grupo ng digits. Ganon po siya. So, by group. So, man po is 10,000. Wala na pong ilman po dahil ang 10,000 is or wala na pong, yun, wala pong ilman kasi man na po is 10,000. So, ito po ang mangyayari. So, man pa rin po yan. So, halimbawa, meron tayong example para mas mapaliwanagan natin kung bakit ganyan. Kapag po may 12,345 tayo, yan yung sabi ko, move tayo from right to left. So, 1, 2, 3, 4. Tsaka dito tayo magkama. So, ito na mangyayari. Or aside sa kama, pwede tayong bracket na ganyan para ma-conjugate na po natin. Okay? Ay, sorry, ma-conjugate. Ma-translate na po natin into Sino numbers. So, ang 1, ibig sabihin is man. Kaya man na po yan. After that, translate natin ito, yung 2,345. So, 2,000, 2 at saka 1,000. So, tapos chon. 300 is 3 at saka 100. So, una po yung 3. Sum, tapos back. So, again, iton, sum back, tapos 45. Si 40 at saka si 5. So, ano yung 40? 4 at 10. So, magiging sa ship, tapos 5 is o. So, magiging man po is itong 1, man, tapos, ichon sambek sa Shibo, 2,355. Yan po. Bago tayo mag-translate into Sino-Korean numbers, mag-move muna tayo. Kasi kailangan 4 na digit sila by group. Another example po. Wala tayong another example dito. Pero, try natin. Isulat ko na lang. 26,400. Okay, 400. 26,400. Move tayo. 1, 2, 3, 4. So, magiging 2, tapos, dot natin. Wait, mag-change ako ng ano. So, 2, tapos, bracket tayo. Meron tayong 6,400. So, 2 is E. Di ba po? E. So, sulat natin. E, tapos si man. Lagay natin si man. So, ibig sabihin, nasa 10,000 to. So, E-man, tapos, i-translate na natin ito, 6,400. Si 6,000 is si 6 at saka si 1,000. So, ano yung 6? Yuk. Yuk. Yuksyon. So, magiging, naka-ano lang kasi ako, naka-mouse. Yuk, tapos, chon, tapos 400. 4 at saka si 100. So, Sabi. magiging, yes, tama. Sa Beck. Spelling po ng Beck. Ayun. Yan. So, Iman. Sorry sa writings ko. Naka-mouse lang kasi ako. So, Iman, Yukchon, Sabek. Ang Iman, Yukchon, Sabek is 26,400. Halimbawa, may pera kang 26,400 won. Okay, lagyan din natin ng won, which is the counting unit po yan ng currency ng pera. So, magiging Iman Yokchun Sabek won. So, may pera kang 26,400 won. Yung Sino numbers po ba ang madalas ginagamit sa Korea kaysa Hindi sa naman,
Hindi naman po madalas, pero ito talaga, ginagamit sila sa date, sa petsa, time, address, money, phone numbers, and temperature. So, kung madalas naman talaga pinag-uusapan ng pera, di ba po? So, talagang ginagamit ang Sino-Korean numbers. Like sa address din, sa oras, anong oras ngayon, ganun. I, yung date reading at saka time reading, i-discuss ko din yan. Paano natin basahin yung 6:30 a.m., 5:50 p.m. So, kapag alam na po natin yung sino at native or pure number. So, kailangan talaga siya para alam natin. Kasi kahit sa K-drama, ginagamit yung mga numbers. So, okay. May kanta nga si Akmo na kung alam nyo, sa YG Entertainment, kung madalas makipop ka, ma'am, yung 200, ibek, 200%, yung ibig sabihin nun, ibek. Title po yan ng kanta ng Akmo eh. Kaya malalaman mo talaga, maintindihan mo na, kinanta lang. Mas ma-Korean drama po ako kaysa sa K-pop. Ah, so Hindi po K-drama talaga, no? ako mahilig makinig ng ano. Yung pamangkin ko po yung mga K-pop, mahilig siya manood ng mga concert. Ganyan. Oo. Nanood Sino nga ba siya na? ng concert ni IU eh. Oh, talaga umiyak ako nun eh. Hindi ako nakapanood. Next Mahilig time na naman, lang. pati yung mga Super Junior, ganyan nanonood. Hindi po kasi ako ma-Korean drama. Mas marami akong kilalang actors kaysa sa Mm, mm, mm. pop. Ako noon din, mga 2014, malakas akong mag K-drama kaso hindi pa ako natuto ng Korean. Hanggang sa nag-K-pop na lang. Pero nagagamit ko din yung like para hindi wala sa isip mo. Yung mga lyrics, okay. Ganun na lang ako. Dahil dito, ganun pala. Ganun na lang. Yung gamit. Yung mga halimbawa po sa grammar points like Hajima, di ba po? Hajima. So si Jima kasi dyan, ibig sabihin wag or don't. So kung sasabing Hajima, comes from po yan, yung ha is do. So don't do. Hajima, don't do. Kapag po Kajima, kasi po si ka is go. Si Jima is don't. So don't go. Parang maano ko din yan eh. Yung Ganun lang naririnig siya. ano, Oo Korean. kung naririnig mo yan. Madalas kasi din yan eh. Pero madalas din sa K-drama kasi, ma'am, is casual yung sabi, hindi formal. Kaya baka maguluhan ka, bakit sinabi to? Ganito sa formal ang napag-aralan ko. So may mga casual at formal din kasi sila. Marespeto kasi talaga yan sila. So depende po kung sino yung taong sinasabihan mo. Sa K-drama, casual lang din mag-uusap by family or friends, di ba? Or lovers nila. Iba din pag lovers. Iba din yung salita. Parang sila lang dalawa ang nagkakaintindihan at hindi mo pwedeng sabihin sa friend mo lang, ganon. Ganon sila. Okay. So, No, tuloy tayo. Yes, ma'am? yung ito pong lesson sa group. Ano ba? Pa-send po ako nitong lesson. Oo, walang problema, ma'am. Hindi pa naman tayo tapos. Meron pong mga malalaking numbers. Okay po. Okay, so tuloy tayo. Dito tayo sa ito. 100,000. So, ang 100,000 is shimman. Shimman po, 100,000. Hindi po siya 10,000. Kasi ang 10,000 is man lang. Si 100,000 is shimman. So, same thing pa rin po kasi malaki na yung number, move pa rin tayo ng digit apat from right to left. So, ganito na po siya. Hanap ako ng ibang kulay. So again, example tayo. Meron tayong 123,456. So, move pa rin tayo ng apat na digit, 3, 4.
Ito na po, bracket na tayo dyan. So, magiging ganito na po siya. At pag ganyan na po, dito na tayo mag-start ng translate into sino numbers. So, kapag si 12, ano ba yung 12? Mauna si 10, tsaka si 2. So, magiging ship, tapos E. So, shibi. So, lagyan natin ng man. Okay, shibi man. Ito po. Shibi man. Tapos, 3,456. 3,000 is samchon. 400 is sabek. 56 is si 50 at saka si 6. Eh, ang 50 is 5 at 10. So, 5 is O, 10 is ship, tapos 6 is yok. So, ushib, ushimyok. Okay? Yan, ushibyok. Ushibyok pala. Ushibyok. So, magiging ang 123,456 magiging shibiman samchon sabek ushibyok. Yan, move lang talaga tayo. So, kung makikita nyo, hala, bakit walang shimman dito, ma'am? Okay. Hindi naman po yan 100,000 eh. Nasasabihin mo shimman. Ito po ay 123,000. So, mag-iiba na talaga siya. Lagyan lang natin ng man. Okay, lagyan lang natin ng man bago tayo magpatuloy sa kung paano i-translate yung 3,456. Okay, kapag 1 million naman po, ang 1 million is Beckman. Okay, sa Sino-Korean numbers, ang 1 million is Beckman. Move pa rin po tayo. So, ang movement po dito is magiging ganito siya. So, parang 100 na nandun sa sa left part. Okay, pero apat pa rin kailangan na digit from right to left. Okay, 1 million, Beckman. So, halimbawa, meron tayong 2 million. So, 2 million is 2 at saka 1 million. So, ano yung 2? E. Tapos, 1 million is Beckman. So, magiging E. Beckman. E. Beckman. Kahit i-digit mo pa yan or i-move pa rin, 2 million is E. Beckman. 3 billion, 3 million, Sam Beckman. 4 million sa Beckman. 5 million U Beckman. Yan po. Maiiba lang po kapag may mga other numbers na po dyan sa zero. So, halimbawa dito, 7,896,107. So, move pa rin tayo. Magmo-move tayo kung paano siya. Ito po yung magiging ganito na po siya. So, 789, tapos 6107. I-bracket lang natin para hindi tayo maguluhan. Pwede nating lagyan ng man muna. So, 789, tapos man, tapos 6,107 na. So, 700 is Chilbeck. Di ba po? 700 is Chilbeck. Ayan. 700 is Chilbeck. 80 is 8 at saka 10. Palship, tapos 9 is ku. So, magiging Chilbeck Palshimman. Tapos, 6,000 is, ito po, Chilbeck Palship Kuman. Ay, may 9 pala. So, Chilbeck Palship Kuman. Tapos, 6,000 is 6 at saka, 6 at saka, Chon, 1,000. Wait lang po. Yan. 6 at saka 1,000 is Yuk Chon. Tapos 100 is Beck. Tapos 7 is Chin. So ang 7,896,107 is Chilbeck Palship Kuman. Yuk Chon Beck Chil. Yan. Okay, next. Ito, meron pa tayo. 10 million. Okay. 10 million is Chonman. Okay. 20 million is Ichonman. 30 million Samchonman. 40 million Sachonman. 50, sorry. 50 million Ochonman. Yan. 10 million. Aabot po kasi sila ng billion eh.
yung yung Korean na money, pera, aabot sila ng million, billion. So, kaya kailangan talagang aralin din. So, 10 million is Chonman. Same thing pa rin, move tayo ng from right to left in 4 digits. Okay? So, magiging ganito siya. So, dalawa na pong na grupo na may 4 na digits, di ba po kung nakikita niya dyan. So, example tayo. So, halimbawa may 20. Yung sinabi ko kanina, 20 million is Ichonman. Kapag ganito po, 45,100,780. Okay, naggrupo na natin from right to left. Tagpo 4 digits sila. After that, lagyan pa rin natin ng man. Okay po, para hindi tayo maguluhan. So, 4,510 tapos man, tapos 780. Okay, paano na natin yan sabihin ngayon? So, magiging 4,000 is 4 at saka 1,000. So, magiging sa, tapos yung 1,000 is chon. Sa chon. 500 is 5 at saka 100. Ubek. Tapos 10 is ship. So, magiging sachon, ubek, ship, tapos man. So, sachon, ubek, shimman. Yan tayo sa bracket. Tapos, 780. So, ano yung 700? Chilbek. Tapos, 80, si 8 at saka si 10. So, magiging palship. So, ang basa natin ng 45,100,780 is Sachon, Ubek, Shimman, Chilbek, Palship. Okay, ito pong shipman, hindi na po yan shipman. May rules tayo ng pronunciation po na magiging letter M na po yung bigkas natin ni Bio. Kaya magiging shimman. So, Sachon, Ubek, Shimman, Chilbek, Palship. Okay. 10 million. 10 million. Okay. Dito na tayo sa pinaka, the last part is the 100 million. So, ang 100 million po guys is ok. Okay? Ok. So, 100 million, ok. 200 million, iyok. Okay? Iyok. Tapos, 300 million, samok. Samok. Ang 400 million, saok. Ganon. 500 million, uok. Ook. Ganon. So, yan po sila. Okay? Try tayo. So, same thing. Ganyan pa rin po yung gagawin. Move pa rin tayo by 4 digits pa rin. So, example tayo, guys. So, may example tayong 900. So, yun. Sabi ko sa inyo, ang 900 is 9 at saka 100 million. So, magiging guok. Huwag niyo muna pansinin tong nasa baba, guys. Assignment kasi yan. For sign na numbers. So, halimbawa, meron tayong 941,342,117. So, move pa rin tayo, guys. 1, 2, 3, 4, bracket. 1, 2, 3, 4, bracket. Okay. So, ganyan po ang gagawin natin. Para po mas malinaw, lagyan natin ng mga number. So, si 9, tapos ok. 4,134 magiging may man after. Tapos 2,117. Kung naganito nyo na po, wala nang problema. Kaya mag-translate na tayo. So, ang 9 is gu. So, magiging gu, ok. Tapos 4,134 is 4 at saka 1,000. Sachon, 100 is bek, 30 is samship, 4 is sa. So, magiging sachon, bek, samship, saman. Tapos, 2,117 is 2 is e. Tapos, chon, 1,000. So, chon, 100 is bek, 17 is shipchin. So, magiging Ichon Beck Shipchin. So, ang 941,342, 941,342,117 is Guok sa Chunbek Samship Saman
Chunbek Shipchil. Yan. Okay. So, magiging assignment mo po ito, ma'am. Ito nasa baba. Itong Okay. dalawa. Oh, try niyo po. Okay. So, dito muna tayo sa numbers. I mean, the phone numbers. Kung paano siya isulat. Di ba sa phone numbers natin, halimbawa, pag nagpapaload tayo, sasabihin lang din natin yung 09, blah, blah, blah. Di ba ganun? Same lang din po sa sign ng numbers. So, ang space po ay is eh. Eh po yung space nila or dash. So, sa phone number po, kailangan niyo lang din sabihin kung ano yung number. Eh, number lang talaga. Like, halimbawa, 0951-005-5657. So, ang dash na ito ay or space. So, ano ba yung zero? Zero is kung or yung. So, ginamit ko lang yung kung dito. So, zero is kung, nine is gu, tapos five is o, tapos il ay one. So, 0951, kung gu o ire, e. Tapos 005, kung o e, may e pa rin. Tapos 5657, o yuk o chill. Kasi si 5 is o, 6 is yuk, 5 is o, chill is 7. Yan. Yan lang po yung pagbigkas ng phone numbers. Sino numbers pa rin po ang gamit. Pero hindi mo na sasabihin nyo Chon, Beck, wala na po yan. Sabihin nyo lang by digit. So, 0951-005-5657, Kunggu o ire, Kungkung uwe, uyok uchil. Halimbawa naman po, 227-3709. Sabihin mo, chil or chire, tapos samchil kunggu. Zero is kung. Kung lang po yung ginamit ko dyan. Pwede naman yung. Wala namang problema. Okay. So, may assignment dito. Ito yung kanina, ma'am. Sa ito. Teka lang ha. Ito. Tapos meron pa din pong na activity. Assignment pa rin po. Ito siya at saka ito, guys. Nag-guys pa rin ako kahit si ma'am lang ang nandito. Ito din. Activity. Send ko lang po sa group chat. Tapos ma'am, pwede talagang dun ka na lang sumagot sa group chat. Para yung iba, maano din. Yung iba. Ito pong activity assignment din po. Yes, assignment din po yan, ma'am. Okay po. Dalawa po yung assignment. Ang pangatlo nga actually, ma'am, is yung ano, yung number. Number mo po, phone number. Tignan natin kung alam pa din. Alam kung paano i-translate into Sino-Korean. Yung phone numbers din. Ito pong mga naka-Korean, naka-Korean character, Oo. i-translate. I-digit mo po. Ganito. Ganito po. Yan. Kapag mahirapan ka po, sagutan mo muna tong ano, ganito sila. Yung mga hindi pa Korean characters. Sino numbers. Sige po, ma'am. Okay. Wala na pong tanong, ma'am, no? Ma'am, may Ipagpatuloy ko question na po lang po ako. bukas. Yes, 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 yes. Yung, yung diniscuss niyo po bago po tong chapter 8, ano po yung chapter 7? Yung chapter 7 nasa group chat na send ko naman po yung ano, slides. Pero ano po yun? Ano nga nakalimutan ko din. Teka lang, tingnan ko nga ulit. Parang yung particles pa rin po yan na ano, at saka ganun kung paano gamitin yon. Po. Oo. Ano pa nga ulit yun? Mga nen, ganun po, ma'am. Yes, ganun po. Imnida, imnika, yan po. Parang na alam nyo naman po yun. Na-review ko po pero medyo nalilito pa rin. Sige lang, okay lang po yan. Review na lang po ulit yung ano. Magsasend ata ako ng video. Oo, send ako ng video bukas sa chapter 7 at saka dito. Okay po. Okay, so bukas, counting units tayo bago tayo sa pure or native Korean numbers na naman.
Okay po, ma'am. Eh, wala na pong tanong mo. Sige, Thank ma'am. Thank you po sa pagsali dito kahit dalawa lang tayo. thank you po. Thank Salamat you. po. Good night, ma'am.